The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Meron po tayong mga expressions na ganito. Guilty by association, o di kaya same feather, flock together. At iisa lang naman po ang ibig sabihin nito. Kapag halimbawa ako ay napabarkada o napasama sa mga tao na kilala, na kinikilala bilang masasamang tao, well, ang conclusion, ako din naman ay masama na. Ayan, di ba? Kung halimbawa ako ay sumasama sa mga tao na mahilig mambabae, so ibig sabihin nun, si Father Jerome ay nambababae din. Kung hindi man nambababae, naku, yung pari na yan, tingnan mo yung mga kasama, siguro ganyan din siya. Meron na kagad na bad insinuation. Di ba? So yun po yung guilty by association. Tsaka yung same feather flock together, naku, walang pinagkaiba yan. Pare-parehas lang naman yan. No wonder, yung ganito pong pananaw ay nakita din natin sa pananaw ng mga eskriba in the gospel. When Jesus dined with tax collectors and public sinners, ando doon kagad yung masamang insinuation. Bakit siya kumakain kasama ng mga tax collectors at saka public sinners? Anong gusto niyang palabasin dito? Kung kami ang mag-a-analyze niyan o di kaya kami manghuhusga sa kanya, ganun din siya. Di ba? So guilty by association, same feather flock together. Ganun daw din si Jesus. Kaya parang sa mata ng mga eskriba, si Jesus hindi naman karapat-dapat na paniwalaan. Dahil kasakasama niya dito ay mga magnanakaw, corrupt, at saka yung iba pang itinuturing na mga makasalanan. But of course, kung sakali man ho sa lipunan na ginagalawan natin, valid. Sabihin na lang natin, hypothetically, that's a valid observation. Maybe that's a valid thought. Okay? Pero palagay ko, sa nangyari ngayon sa banal na ebanghelyo, iba din naman ang nais na i-impress ni Jesus. Ang unang-unang nais na iparating ni Jesus sa mga tao, very obvious na binanggit niya. Di naman ako naparito Para sa mga katulad ninyo, na di umano ay mga banal, naparito naman ako para sa mga nagkakasala, para hikayatin sila na magbalik loob sa Diyos. So that's one mission that Christ very clearly explained to the people. I did not come here for the righteous. I came here for sinners. And Jesus made a parallelism between a sick person and then a sinner. So parang kung ikaw ay nagkakasala, ikaw naman ay may sakit sa kaluluwa. Pero sabi ni Jesus, kailangan gamutin mo yan dahil siya ay may sakit. Di ka naman pwede na pabayaan na lang sila. Pangalawa, na nais na impress dito ni Jesus ay ganito. Pwede ba na maging positibo naman tayo sa pagtingin natin sa ating kapwa? And what does that mean? Bakit guilty by association? Bakit same feather flock together? Pare-parehas lang yan. Ando doon yung pagiging negative natin, yung impression natin. Bakit hindi natin isipin na mabuting tao si Jesus at itong mga taong masasama na to, nagpupumilit din na maging mabuti? Bakit lagi tayong ando doon sa negative na pananaw?
Ang naha-highlight dito ay yung masama, yung pagkakasala. Kapag nakita nating masama yan, tapos sumama ka, ay masama ka na rin. Mano ba naman na, malay mo si Father Jerome, kaya sumasama dun sa mga korap, saka dun sa mga mahilig sa babae, baka naman, pinagsusumikapan niya na i-convert yung mga yan. Baka naman, pinagsusumikapan niya na tulungan yung mga yan. At palagay ko yun ang dapat na maisip natin sa ginawa ni Jesus. Do not treat Jesus as a tax collector or view him as corrupt and public sinner just simply because he was eating with these kinds of people. Baka pwedeng maging positive naman yung outlook. Oh, he is eating with tax collectors and sinners. He must be doing something good. And these tax collectors and sinners must be, what? Entertaining the thoughts of being good now. Di ba ang ganda lang, parang binaliktad natin. Pero, ang hirap gawin nun, yung pagiging positive, kasi, alam ninyo, napansin ko din, bilang mga tao, we are always leaning towards the negative. Parang ganun lagi ang pananaw natin. Parang ang tawag natin dito, mga pessimist ba tayo talaga? That's why we don't see any good now in other people. Parang highlighted lagi yung masama, yung pagkakasala, yung negative. One time, I recall what our rector did. Ano pa ho ako nito? High school pa lang ako, During the homily for the Mass that is celebrated for us, young seminarians, kumuha ho siya ng piece of paper. Pinakita niya sa amin. And in that piece of paper, merong maliit na dot, tuldok. And then nasa homily yun, then he asked us, what do you see? Piece of paper yan, ha? What do you see? Alam mo, sa aming mga seminarista, sabay-sabay, dot, in that piece of paper. Sabi nung pare, nung rector namin, see, it is also like that when we treat other people, we always see the mark, the dot, that small, that small darkened spots. But we don't see the white paper. Ang gusto niyang ipabatid, ang tao, laging napupuna, yung mga maiitim, yung mga maliliit, mga pagkakamali, pero hindi napupuna yung mga magagandang ginagawa. Hindi napupuna na yung papel na yun ay puting-puting papel na nalagyan lang ng maliit na dot. Sa makatwid, para sa atin, gumawa ka ng mabuti, marami kang natulungan, pero sa minsang pagkakasala, mas nakatatak sa isipan ng tao ang pagkakasala. Ang daming pinagaling ni Jesus. In previous days, you heard Jesus healing a lot of sick people, preaching the word, and the Gospels of the past days told us that many people were looking for Jesus. And now here, kumain lang. Kasama ng public sinners and tax collectors, iba na kagad ang iniisip ng mga tao. Unfair. Pero ganun ang buhay. Pwede ba baguhin natin yung unfair na buhay? Pwede ba maging positibo din tayo sa ating kapwa? Kaya instead of guilty by association, masama ka na rin, sabihin din natin, at least may ginagawang mabuti si Jesus para mapabuti din niya yung mga taong masasama. Pangatlo at panghuli, tungkol sa gospel. Those who are well do not need a physician, but the sick do. Hindi naman ho ibig sabihin dito na porket lagi kang nagdadasal, lagi kang nagsisimba, hindi mo na kailangan ng Diyos. Do not interpret these words like that or along that way. Oo, nangungumpisal ka, nagpapakabuti ka, nagdadasal ka, nagsisimba ka, pero baka isipin na, oh, hindi ko na raw kailangan ng Diyos. Lalo pa rin natin kailangan ng Diyos.
Pero mas lalong-lalong kailangan ng Diyos yung ang may sakit sa kanilang kaluluwa. The point here is, even if this gospel tells us that people who are well do not need a physician, it should not be taken to mean that we don't need God in our life. Kayo ho na laging nagsisimba dito, laging nagdadasal, tayong lahat, kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. And that is the proper context, understanding these words. Nakikita ko yung ilan dito, halos araw-araw nagsisimba. Nakikita ko ho, yung iba dito, halos every Sunday, may sariling upuan. Thanks be to God. Because you feel still the need for God. You may be well and keep that wellness. And keeping that wellness means that you are always with God. Amen.